So, andito sa inyo guys ang dalawang pinakasulit na smartphone na mabibili nyo ngayong 2023. And ngayon, ikukumpara natin silang dalawa. This is the Itel S23 and this is the Itel S23 Plus. So, kung katulad ko na nalilito ka kung anong dapat mong bilhin, well, definitely watch this video first. Magkakaroon tayo ng iba't ibang categories at ikukumpara natin sila side by side kung sino nga ba talaga ang mas sulit sa dalawang phone na to. Now, magsimula tayo dito sa kanilang mga design and build quality. So, pagdating dito guys, sino ba ang tingin nyo na mas maganda? Well, I think na parehas tayo ng sagot. Eto guys, ang Itel S23 Plus. Dahil nga, kung makikita ninyo, mas manipes po siya, mas maganda, and even though mas magaan siya, mas matangkad pa po siya kumpara kay Itel S23. Kung gusto mo na isang smartphone na masarap hawakan, mas maganda din to dahil nga curved back po siya kumpara sa flat back ng Itel S23 na medyo masakit talaga. Also, hindi na nakalagay sa right side yung kanyang fingerprint scanner guys dahil nga meron na siyang in-display fingerprint scanner. Hindi katulad dito sa Itel S23 na nandito pa rin sa right side. Parehas lang sila ng battery size pero kung makikita ninyo guys, mas manifest talaga etong si Itel S23 Plus. Mas premium din po siya pagdating sa kanyang mga buttons and ports. Kaso nga lang, dito na siya tatalunin netong Itel S23. Bakit? Well, first of all guys, etong phone na to ay meron pa ring micro SD card slot. So, etong si Itel S23 Plus ay wala na po. Therefore, kahit na pareha silang 8256, abay pwede ka pa rin mag-expand dito sa Itel S23. Pero dito kay Plus guys, ay hindi na po pwede yan. Isa pa na lamang ng Itel S23 ay meron pa rin po siyang 3.5mm port kumpara dito sa Plus na wala na po. Yes guys, wala na pong 3.5mm port or headphone jack port etong si Itel S23 Plus. Ngayon, ano ba yung pipiliin nyo? Yung mas maganda, mas slim, and mas masarap hawakan? Or yung okay lang pero kumpletong-kumpleto naman? Well, para sa akin lang guys, as a person na hindi na gumagamit ng micro SD card at saka hindi na rin gumagamit ng 3.5mm port, pipiliin ko talaga etong si Itel S23 Plus. Dahil nga mas maganda talaga siya and aakalain mo talaga na isa siyang flagship phone. Kumpara dito kay Itel S23 na tamang-tama lang naman yung kanyang design for its price. Now, let's proceed to the next one which is yung kanilang display. So, pagdating dito guys, kitang-kita nyo naman diba kung ano yung mas lamang. Well, kung iniisip nyo na mas lamang na si Plus, well, pag-isipan nyo muna. Pagdating dito guys, mas malaki, mas maganda, and overall, mas premium looking talaga ang display nitong Itel S23 Plus. Bakit? Well, it's because meron na po siyang 6.78-inch AMOLED display with 500 nits pagdating sa kanyang brightness. Also, etong phone na to ay meron ng punch hole at saka curved display. So, kapag ikukumpara natin to dito sa Itel S23, medyo kawawa talaga etong phone na to. Dahil nga eto guys ay meron lamang 6.6-inch IPS LCD display with 720p HD plus resolution and 90Hz refresh rate. Now, kung resolution na naman pag-uusapan guys, mas maganda talaga to dahil nga meron na siyang 1080p Full HD plus display. Also, punch hole na din siya, hindi katulad dito sa Itel S23 na meron lamang dewdrop display. And dagdag mo pa na mas malaki talaga yung bezels nito overall. Now, the only advantage of the Itel S23 pagdating dito guys is that meron po siyang 90Hz kumpara sa 60Hz dito sa Plus version. Therefore, kung gusto nyo ng mas mabilis yung refresh rate, mas smooth kapag nag-e-scroll kayo o di ka naman nagpe-play ng games, mas magugustuhan na talaga etong si Itel S23. Now, kapag papipili naman ako kung AMOLED curved display ba kumpara sa 90Hz refresh rate, well, I would always choose the curved AMOLED display dahil nga kung makikita ninyo, ang ganda na po netong display ng phone na to. Yung mga normal na tao lang naman ay hindi talaga mapapansin kung ano yung difference ng 90Hz at saka 60Hz. Dahil nga guys, yung pinakabagong iPhone 15, hindi yung Pro Max, ay meron pa ring 60Hz, 'di ba? So overall, for the display, ibibigay ko talaga to kay Itel S23 Plus. And masasabi ko talaga na napakalaki ng ginawa na upgrade dito sa Plus when it comes to the display. Ngayon, performance naman yung ikukumpara natin. So pagdating dito guys, etong si Plus ay meron ng Android 13 while eto namang si S23
S23 lang ay Android 12 pa din po. Si Plus ay meron ng Unisoc T616, while eto namang si S23 ay merong T606. Unang tingin, aakalain mo talaga na same lang sila. Pero, yung processor ng phone na to ay 15.63% faster than the processor dito sa Itel S23. 'Di ba? So, meron talagang improvement pagdating dito, guys. Kaya naman, kapag kayo ay mahilig mag-play ng games, mag-multitask, o di ka naman yung mga casual things lang na mga ginagawa ninyo, abay mas maganda talaga yung gawin dito kay Itel S23 Plus. Now, hindi ka naman talaga sinasabi na pangit na itong si S23 dahil nga guys, sa aking paggamit ay konting-konti lang talaga yung kanilang difference. As you can see, kapag nagmo-Mobile Legends kayo, super refresh rate and ultra graphics yung makukuha mong settings pagdating dito sa dalawang phone na to. That is why kapag maglalaro ka dito, wala ka na talagang problema dahil nga smooth na smooth and playable na playable ang Mobile Legends dito sa dalawang phone na to. Pero like I said, mas lamang na talaga ng konti etong si S23 Plus. Ngayon, sinubukan ko namang mag-Antutu benchmark dito guys, and mas lamang talaga etong si Plus. Dahil nga, si S23 ay nakakuha ng 266,325 while si S23 Plus naman guys ay merong 304,562. That is why, for the conclusion dito sa performance, kung gusto mo ng mas mabilis sa kanilang dalawa, piliin mo talaga etong si S23 Plus. Ngayon, pag-usapan naman natin yung customization pagdating dito sa dalawang phone na to. Well, unang-una guys, dahil nga Android 13 na po etong si S23 Plus, mas madami talaga kayong option pagdating dito. Mas maraming mga themes, mas updated, and overall, mas better talaga yung magiging experience nyo dito sa phone na to. Now, meron ding mga dagdag na customization and features etong si S23 Plus na wala dito kay S23. Katulad na lamang ng Ivana, which is para lang siyang Google Assistant o di ka naman Siri pagdating sa Apple. So, pwede nyo ipagawa dito guys, like yung pag-open ng Facebook, open YouTube, and many more. Also, pwede nyo pa siyang kausapin. Love you. Love ya too, babe. Also, meron din po siyang dynamic bar na dadating sa kanyang upcoming update. So, eto guys, yung parang dynamic island pagdating dito sa kanyang punch hole camera. So guys, wala po yan dito kay S23. That is why, kung gusto nyong ma-experience yung ganong mga features, well, piliin nyo talaga etong si Plus. Now, pag-usapan naman natin yung baterya ng dalawang phone na to. Yes, the battery. Etong dalawang to guys ay merong 5,000 mAh battery, pero yung pinagtataka ko talaga is bakit ang nipis nitong Itel S23? Well, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Dahil nga guys, nung tinest ko sila, ay halos magkaparehas talaga silang nalobat. Dahil nga etong si Itel S23 guys ay umabot ng 8 hours, while etong si Plus naman ay umabot lamang ng 7 hours and 45 minutes. So halos magkaparehas na talaga yon para sa akin. Ngayon, pagdating naman sa charging guys, medyo naglamang dito si Plus version. Dahil nga, etong si S23 ay meron lamang 10 watts, while eto namang si Plus ay meron na pong 18 watts. Pagdating naman sa charging time, etong si S23 ay umaabot ng 2 hours and 50 minutes, while eto namang si S23 Plus ay umaabot ng 2 hours and 20 minutes. So, 30 minutes yung difference guys. So, para sa akin, upgrade na rin yon. Next up, pag-usapan naman natin yung kanilang mga cameras. So, pagdating dito sa likod guys, even though parang ang laki ng mga camera dito ng Itel S23 Plus, same lang po sila ng specs pagdating dito sa kanilang back camera. Yes guys, they both have 50MP main camera at saka 0.08MP na depth. But, ang huge upgrade talaga pagdating dito is yung selfie camera ng Plus. Dahil nga meron na po siyang 32MP selfie camera kumpara sa 8MP only selfie camera ng Itel S23. Pagdating sa photo result ng kanilang back camera, halos magkasing tulad lang talaga sila. Like pagdating sa kanilang mga color production, pagiging natural, and also pagdating sa resolution. Pero nagkakalayo talaga sila pagdating sa kanilang selfie camera dahil nga mas sharp, mas maganda, mas natural looking, and mas appealing talaga overall yung selfie ko kapag gamit ko etong si S23 Plus. That is why kung kayo ay katulad ko ng mga selfie lovers, well, piliin nyo talaga etong si Plus
version. Now, lastly, let's talk about the pricing of these two phones. Dahil nga guys, tinatawag siyang Plus, syempre, merong dagdag pagdating sa presyo, di ba? Etong si S23 ay nagkakahalaga ng 5,499 pagdating sa kanyang SRP, while eto namang si S23 Plus ay meron pong 7,499 pagdating sa kanyang SRP o di ka naman suggested retail price. So, para sa akin guys, kung meron kayong dagdag na pera, please lang, etong si Plus na yung bilhin nyo. Dahil nga, mas maganda talaga siya overall. Pagdating sa kanyang display, sa kanyang processor, sa kanyang design, ako po, ang layo talaga guys. Pero, kung nagbabudget ka talaga sa inyong mga pera, and hindi nyo naman talaga kailangan yung additional na performance and mas magandang display, well, worth it pa rin talaga etong si Itel S23. Like, legit guys. Sa ganitong presyuhan, ako po, still the king. Pero, pagdating sa presyo nito, sulit na talaga. Like, super sulit talaga etong si S23 Plus. Trending na trending to ngayon guys, kaya naman sold out to. Pero, kung meron pa mang natitira, well, maglalagay ng link down below. Also guys, kung gusto nyo na ikumpara ko to sa Tecno Povo 5, well, definitely comment down below. Dahil nga, gagawin ko yan kaagad. Same lang sila ng price eh. So, malalaman natin, di ba? So, yun na nga guys, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, well, mag-subscribe ka na. Dahil nga, I tell you to subscribe.